First things first, unahin ang dapat unahin. Yan po ang napakagandang topic natin ngayong umaga sa ating pong daily devotion live dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating pong ating Mavs Digipreneur page at sa YouTube channel and TikTok ating Mavs TV. Good morning po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and today is Friday, August 22. Good morning po sa inyong lahat. Maulang araw ng Friday po sa inyo. Kumusta po ang inyong tulog? Kumusta po ang inyong gising ngayong umaga? I hope na sa kabila ng ulan ay maging masaya pa rin tayo at lagi lang po tayong umasa sa ating Diyos na tunay na nagbibigay ng kagalakan upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay sa araw-araw. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you, Lord, for the strength. So, medyo late po yung Ate Mavs kasi muntik na ako hindi makapag-devotion dahil meron po kaming pupuntahan ngayong umaga. And dahil sa maulan pa naman at tulog po yung kasama ko, sabi ko, Lord, di pwede mag-devotion tayo. Ang ganda ng mensahe mo ngayong umaga. So, ngayon po, good morning again sa lahat ng mga nanonood sa atin. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 6 verse 33. Sa Tagalog, yan po ay Mateo 6 verse 33 na matatagpuan po sa page 8 ng ganitong Bible kung pareho tayo ng Bible. Yan po ay nasa bagong tipan. At napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Hindi na po ako makakapag-share kasi ako'y walang laptop ngayon dito. And I hope na sabayan po ninyo ako ngayong araw na ito sa atin pong devotion. Sige po, basahin na po natin Matthew 6 verse 33. Ito po ay very common na verse na madalas na nating pinag-uusapan at yung iba pa nga ay memory verse nila ito. Matthew 6:33. Ang sabi po sa New International Version, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Sabi naman po sa Tagalog, sa Mateo 6, verse 33, sa Magandang Balita, Biblia, "Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang naglikha ng langit at lupa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay muling makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng devotion nito. Samahan mo po kami, Panginoon. Puspisin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Idako mo, O Diyos, sa page na ito ang lahat ng mga taong nais mong makapakinig ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Paunahan mo po kami. Ikaw po lamang ang maitaas, maparangalan at madakila sa mga sandaling ito. We worship you, Lord. We honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. So, thank you, Lord, for everything, Lord. Thank you kahit maulan. Magiging maayos at masaya ang ating buong maghapon. Dahil buhay ang ating Diyos. Again, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 6 verse 33 na ang sabi po sa New International Version, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Sabi naman po sa Tagalog, Mateo 6 verse 33, "Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito." Napakagandang pangako ng Diyos ang kanyang sinabi dito sa verse na to, hindi po ba? Kasi ito yung bagay na dapat talaga natin gawin. Kaya nga, una sa lahat, ano pa man ang iniisip natin sa pagsunod sa Diyos, ito ang dapat natin gawin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you.
alam natin, madalas naririnig natin ito, no? Pero ngayon po, medyo hihimayin natin siya ng konti para mas maunawaan natin ano nga ba ibig sabihin ni Lord nung sinabi niya to. So, ang title po ng ating devotion this morning is First Things First. Unahin ang dapat unahin. Kasi marami tayong inuuna sa buhay natin ito, hindi po ba? Marami tayong ginagawa sa buhay natin ito na minsan, hindi natin natatanong ang sarili natin, tama pa ba itong aking journey, yung aking nilalakaran? In accordance ba ito sa will ni Lord? Naka-align ba ako sa will ng Diyos sa buhay ko? So, napakagandang pag-usapan natin yun ngayong umaga. And sabi dito, there are plenty of things in life that beg for our attention. Napakadami talaga na humihingi ng attention natin. Bigyan natin ng pansin. Gawin natin, no? Andyan yung pamilya, andyan yung trabaho, andyan yung negosyo, andyan yung pag-aaral kung estudyante ka, nandyan yung gawaing bahay. So, dami-dami talaga na nagbibig ng attention natin na kailangan pagtuunan ng pansin. Our days are filled with relationships and responsibilities. Totoo yan. All of which take time. Nangangailangan ng oras yan. Yung relationships, yung responsibilities bilang magulang, bilang ina, bilang asawa, bilang kapitbahay, bilang anak ng Diyos. Grabe yung mga responsibilities natin, ano? And then relationship, no? With other people. With our children, with our husband, with our co-workers, with our business partners, with our schoolmates, classmates, kung nag-aaral ka. So, ang dami-dami, no? Parang na hinihingi ang attention mo. And in Jesus' famous sermon in Matthew 6, He spends some time talking about the various things we give our attention to. He explains that instead of spending all of our time and energy worrying about our basic needs and desires in life, we should first seek His kingdom and His righteousness. If we do that, everything else will fall into place. Naniniwala po ba kayo na kapag inuna natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa buhay na to at susundin natin ang kanyang mga yapak, ang kanyang mga nais ipasunod sa atin at tunay na tayo ay maglilingkod sa kanya, ay tatamasahin natin o tatanggapin natin ang mga bagay na dapat para sa atin sa mundo nito. At maging maayos ang lahat. Everything will fall into places. Yung bang magugulat ka, parang ang ganda lang nang nangyayari sa buhay ko. Ang gaang, although may problema, may pagsubok, pero maayos kasi inuuna natin ang Panginoon. Instead na unahin natin ang pag-aaksaya ng oras para sa oras at energy para sa pag-aalala sa mga basic needs and desires ng buhay natin. Diba? Kasi napansin nyo ba? Madalas na nauubos yung oras at enerhiya natin sa pag-aalala sa mga bagay na hindi naman natin control. Di po ba? Kaya tayo nagkakatakot, nag-aalala, nagda-doubt, di ba? Hindi na natin malaman, nagpapanik na tayo, nagkaka-anxiety, nagkaka-depression because saan ba talaga nakafocus yung mind natin? Saan ba talaga nakafocus yung ating puso at ang ating pag-iisip? Kanino ba talaga ito nakatingin? Sino ba talaga ang una sa buhay natin? Kasi baka natatabunan ng maraming bagay na hindi naman mahalaga. Pero doon tayo nag-uubos ng oras. Doon tayo nag-uubos ng lakas. Diba? Tapos mauubos na yung buong maghapon na parang wala namang nangyari. Nandyan pa rin yung problema, nandyan pa rin yung pagsubok, nandyan pa rin yung sakit karamdaman, nandyan pa rin yung takot, andyan pa rin yung pag-aalala. Diba? Ang hirap ng mabuhay ng ganun. Sa totoo lang po. Tapos hanggang sa nagpapanik na tayo, na parang araw-araw na lang ang buhay natin ganun. Nangyayari po ba yun sa inyo? Ang lungkot ng ganung buhay. Gusto mong maging masaya sa piling ng Diyos, na gusto mong ma-enjoy man lang yung buong maghapon. Hindi ka na nakaka-focus kasi hindi mo na maintindihan, pati pagbabasa ng Bible, hindi mo na naiintindihan, pati pagpe-pray, parang hindi mo na kayang gawin. Tapos parang distracted ka ng sobra.
So, ito po yung bagay na pinapaalala ng Diyos sa atin. Ang ganda nga po kasi kagabi ito lang yung binanggit ng isa sa mga members natin sa Thursday group na ang galing ng Lord kasi hindi nabigyan ng explanation masyado to kagabi. Dahil mayroon pong isang topic kami na tinapik dahil mayroon pong naka-assign para mag-discuss kagabi. Pero ngayon, sabi ko, Lord, napakabuti mo para bigyan ng linaw ang verse na ito. Para maunawaan talaga namin ano ba talaga ang sinasabi mo sa Matthew 6 verse 33. Di po ba? So, focus your mind, your heart, your soul. Di ba? Love your God with all your soul, mind, spirit, and strength. Yun yung isa sa sinasabing commandments ng Lord sa atin. And how can we do that? Kung masyado tayong maraming tinitingnan, kung masyado tayong maraming pinofocus ang mind natin, energy and time. So, check our hearts, no? I-check natin ang ating sarili. Bakit ako nagkakaganito? Ano ba ang tinitingnan ko? Saan ba ako nakatingin? Kasi kadalasan kung ba't nangyayari ito, tumitingin tayo sa mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin and yet pinipilit pa rin natin i-control. Nagpapaka-effort tayo sa pag-iisip, sa pag-aalala, sa paggamit ng ating lakas. Ano ba dapat kong gawin bilang nanay? Ano ba dapat kong gawin bilang empleyado? Ano ba dapat kong gawin bilang isang negosyante? Ano ba dapat kong gawin bilang isang mabuting mag-aaral? Ano ba dapat kong gawin bilang mabuting kapitbahay? Ang dami natin iniintindi. Diba? Ang sinasabi dito, if you obey, or sabi niyo, if you seek God with all your heart and His righteousness, diba? Seek God first in His kingdom and His righteousness. Yun muna yung unahin natin. Huwag ka masyadong maraming iniisip na ito dapat, ito dapat, ito dapat. Kasi when you seek God with all your heart and His righteousness, pinalaw mo ang kanyang kalooban, alam niyo ba, hindi niyo na kailangan mag-isip. Kasi si Lord na ang mag-aayos ng lahat ng yan. Kasi alam niya na itong anak ko to sumusunod to sa akin. Itong anak ko to, tunay na lingkod ko to. Kalooban ko sinusunod nito. So si Lord na mag-aayos ng lahat ng yan. Magugulat ka. Everything fall into places. Diba? Wala kang dapat pag-alalahanin. Kakainin mo today, yung pakikitungo ng tao sa'yo, yung trabaho mo, maging successful ba ako sa business ko. Hindi na kailangan isipin lahat. Kasi ginawa mo yung dapat, yung first things first, yung una sa lahat. Kapag ginagawa mo yung mga bagay na yun, there is nothing to worry about. Why? Because God is in control of your life, of your decisions, of your desires, of your ambitions. Lahat, di ba? Kasi you seek first His kingdom eh. Inuna mo siya. Kaya lang kapag inuna natin yung ibang mga bagay na nakakapagpaalala, worry sa atin, ay talaga naman, buong maghapon mo pag-aalala. Napansin niyo ba yan? Pagising niyo sa umaga, puro pag-aalala na yung iniisip niyo. Worries na. Yung bang iniisip mo na kaagad what you will do this morning, what you will do with this problem, what you will do with, saan ka kukuha ng pagkain, saan ka kukuha ng pambili ng ganito, saan ka kukuha ng pambayad ng ganito. Naku, pag yan ang inuna mo, maniwala ka buong maghapon mo, yan ang laman ng isip mo. Tapos, wala namang natatapos sa buong maghapon. Wala namang naging solusyon for the day. Kasi nag-depend ka sa sarili mo. Hindi ka tumawag sa Diyos para sabihin, Panginoon, ito ang lahat ng dalahin ko. Ito ang lahat ng problemang meron ako. Ito ang lahat ng pag-aalalang meron ako. Itong lahat ng takot na meron ako, Panginoon, sa araw na ito. Pangunahan mo ko, Lord. Ikaw po ang siyang kumilos sa buhay ko. And I surrender everything to you, Lord. I entrust everything to you. Dapat pag when you say that, sincerely, yung totoo. Hindi yung pagkatapos mo sabihin, balik ka sa pag-aalala. Balik ka sa pagsimangot. Nakarinig ka na ng salita ng Diyos, nakasimangot ka pa din. Masaya ka lang saglit, nanakawin ulit ng kaaway yung kasiglahan mo. Kasi pinahihintulutan mo. Huwag mong pahintulutan. Nanakawin ng kaaway ang kagalakan ng puso mo
kapayapaan ng puso mo na nagmumula sa Diyos at yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pinahihintulutan natin eh. Paano natin pinapahintulutan? Ini-entertain natin eh. 'Di ba? Ini-entertain mo yung lungkot, ini-entertain mo yung takot, ini-entertain mo yung kabalisahan mo. So, it's really a choice. Kaya nga binigyan tayo ng free will ni Lord eh. Para piliin yung tama, makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa tingin mo, yung pagsimangot mo, yung kalungkutan mo, yung pag-entertain mo ng problema at ng alalahanin mo at ng takot mo, sa tingin mo ba makakatulong sa'yo? O nakatulong na ba sa ilang araw mo nang ginagawa yan? Na kung hindi mo yan bibitawan, maniwala ka sa akin, mauuwi sa depression mo. Mauuwi yan sa bagay na mas lalong ikakalala ng sitwasyon mo. Totoo po yan. Bakit ko nasasabi? Dahil dyan ako galing eh. Dinaanan ko po yan. Nagka-depression ako, nagka-anxiety, napunta sa depression. Halos araw-araw hindi ako makatulog. Para akong hindi ko maintindihan nararamdaman ko, naiihi, na dudumi, na duduwa lahat. Nanlalamig yung mga kamay ko. Nininervous ako, nagpapalpitate ako. Sabi ko, Lord, hindi ko to gusto. Ayoko yung nararamdaman ko. At ito yung isang bagay na alam kong hindi galing sa'yo. At alam kong ayaw mo kung magkaganito. Kaya talagang kahit anong hirap ng pinagdadaanan, nadidistract ka, na parang hindi mo na naiintindihan ang lahat ng bagay. Hindi mo kailangan intindihin, unawain, at parang pag-aralan kung bakit ito nangyayari lahat. Hindi mo kailangan gawin yun. Trabaho ni Lord yun. Minsan kasi pati yung trabaho ni Lord, gusto natin, angkinin natin. Hindi naman tayo Diyos. Di ba? Yung bang parang lahat na lang bagay, kaya ko to. Hindi mo na kaya. You need to accept the fact that hindi mo na kaya. Ayoko na Lord, suko na ako. Kasi hanggat hindi tayo sumusuko, nandun ang pride. Nandun yung kayabangan, wala ang humility, wala ang pagsuko. Diba? Kasi lagi natin pinatutunayan, kaya natin to. Kasi nga, iniisip mo, ayaw mo isipin ng ibang tao na hindi mo yung kaya, nasa iyo nga si Lord eh. Diba? Anak ka nga ng Diyos, tapos di mo yun kaya. Hindi. Huwag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao. Hindi nila alam ang sitwasyon mo. Mas mainam pang sabihin niya, mahina ka. Yes, mahina ako. Kaya nga ako sumuko sa Diyos. Kaya ako nga isinuko ang lahat eh. Kasi mahina ako. Because God is my strength. Kasi kapag palagi mong pinaglalaban yung kaya ko to kasi anak ako ng Diyos, kaya ko to, may mali doon. Surrender. Yun ang the best. Kapag si Lord ang usapan, surrender. Diba? Huwag mong isipin na, ako sabihin nila, mahina ako kasi may problema ng konti, hindi na ako ano. Mas gusto ng Diyos na sumuko ka na. Accept that you are weak. Accept na wala ka na magagawa. At ang Diyos lang may magagawa sa buhay mo. Mas maniwala kang magtatagumpay ka. Di ba? Di ba? Ganun po ang buhay ng tao. Minsan, sobra natin kagustuhang i-front yung, kasi malakas ang faith ko, matibay ako, matatag ako kasi anak ako ng Diyos. Kaya hindi ako dapat makita nila na nanghihina ako. Eh, nakikita na eh. Kita na sa mukha mo. Kita na kapag nagsasalita ka. Aminin mo na that apart from the Lord, you can do nothing. Diba? Yun yung bagay na minsan hindi natin maisuko sa Panginoon. Dahil lagi natin iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Paano lang sasabihin nila? Naglilingkod ako sa Diyos, tapos sabihin nila, hina-hina ko lang. Yung faith ko, ganun. Ako po, mas gusto ko sabihin, mahina na ako, sige na. Hindi ko na kaya talaga kasi only God can do miracles in my life. He can do possible things. Gawing posible yung impossible. Diba? Si Lord lang makakagawa nun. Eh, minsan masyado pa nating kinakaya pa lahat ng bagay na hindi mo na nga kaya. Diba? Tama na. Wala na tayong magagawa dyan. I-surrender mo na lahat kay Lord dyan. Huwag na tayong makipag-tag of war kay Lord. Only God can do things na napaka-imposible. Pero gawin niyang
kaya niyang gawin itong posible sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Yun yung tunay na pagtitiwala. You will surrender everything to the Lord. Hindi yung tiwala at pananampalataya na sa nguso lang nanggagaling, pero wala sa aksyon, wala sa puso, at wala sa pag-iisip. So what does it mean to seek God's kingdom and His righteousness? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Na mag-seek tayo ng kaharian ng Diyos at ng kanyang kalooban? Number 1, God's kingdom is about God's rule and reign over all of creation. His kingdom was unleashed during Jesus' ministry on earth and is now growing and expanding throughout the global church. The work of the kingdom is to continue to tell others about the hope of Jesus and to teach everything that Jesus has commanded. So marami, no, na dapat tayong sundin na command ni Lord, mga rules and reigns over all of creation. Pinakita na ng Diyos ang kanyang kaharian nung siya'y dumating dito sa mundo, nagkatawang tao, at nung siya'y mamatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na muli. Nakita na natin na kung anong kanyang kaharian, anong kanyang kayang gawin sa buhay natin sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. At nag-grow ito simula pa nung Old Testament hanggang New Testament hanggang sa kanyang resurrection hanggang sa ngayon nag-expand ito. Kaya nga nakarating sa atin ang mabuting balita Praise God kasi nakarating sa atin ito. At ito isang bagay na alam natin bilang mga anak ng Diyos. Ano ba ang mga dapat sundin? Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang kaharian niya? Sino ba siya? Diba? Siya ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Siya ang may likha ng mundong ito na dapat nating paniwalaan at panampalatayanan. Na siya lang at wala ng iba ang buhay at kalakasan natin, ang pag-asa natin sa mundong ito, at siya lang din ang ating kaligtasan upang magkaroon tayo ng buhay walang hanggan. Wala nang iba. So siya ang naghahari sa mundong ito, hindi tayo. Hindi ang sarili natin, hindi si Satan. Kasi minsan hindi man si Satan naghahari sa buhay mo, pero naghahari ka sa sarili mong buhay. Nakakalimutan mo to seek His kingdom. Merong totoong hari sa mundong ito. Walang iba kundi si Kristo. Na siyang dapat maghari sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay ng lahat ng tao sa mundong ito. Kaya lang madalas, mas pinangungunahan natin ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating mga buhay. Kaya tuloy akala mo ikaw na ang Diyos, na kaya mo ang lahat solusyonan, na kaya mo lampasan ang lahat ng problemang meron ka. Pero ang katotohanan, hindi talaga natin kaya. Kailangan natin ang Panginoon na maghari sa buhay natin, to take control of our lives. Diba? Hindi natin papansin niya, akala natin kasi dinideceive tayo ng kaaway, nililin lang niya tayo ng kanyang mga kasinungalingan. Na kaya mo yan. Diba? Kahit hirap na hirap ka na, kaya mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Ang dami mo nang dinaanan sa buhay mo. Nagtagumpay ka. Pero hindi mo na-realize. Kaya ka nagtagumpay sa mga buhay, problema, pagsubok, sakit, karamdaman, pinagdaanan mo from the past. It's not because of your galing. Not because of your own effort, but because God loves you and because of God's grace. Kung bakit mo pinagtagumpayan ang lahat ng bagay na pinagdaanan mo from the past. Kaya tuloy, akala mo, kaya mo pa. Dahil yun pinlilin lang ng kaaway sa'yo na kaya mo yan. Wala kang di kakayanin. So tuloy ngayon, ginagawa mong lahat para malampasan yung problema mo on your own. Hindi ka tumatawag sa Diyos. Distracted ka. It's because self-centered tayo. Nakatingin tayo sa sarili natin. Well, ito yung paalala ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung all these things? Diba? Lahat. Anong kahilingan mo? Kapayapaan? Kagalakan? Kagalingan? Diba? Ibibigay ng Diyos sa yan because inuuna mo siya. Kung hindi natin uunahin ng Panginoon, huwag tayong umasa na maging maayos ang takbo ng buhay natin.
Mamananatili tayo namumuhay sa kasalanan, sa kadiliman ng buhay na to, at patuloy na maging magulo, na parang walang direksyon ang buhay natin. It's because feeling mo kaya mo. Well, surrender it everything to the Lord. Si Lord lang talaga pag-asa natin sa buhay natin. And to seek God's righteousness is to desire to live the way God intended. It's to live according to God's commands, which requires that we make decisions that align with God's word. So, dapat ang buhay natin, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasama yung kalooban ng Diyos na dapat sinisik natin. Inaalam natin nang sa ganun, yung buhay natin naka-align sa Word of God. Paano natin i-align ang buhay natin? Unang-una, hindi natin siya kilala. Pangalawa, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin siya tinanggap bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, which matagal na nating naririnig yan. Maaaring tinanggap mo na si Lord as your Lord and Savior, but still, hindi pa rin siya ang naghahari sa buhay mo. Meron ka pa rin sariling mundo na ang Diyos ang pinasusunod mo sa gusto mo at hindi ikaw ang sumusunod sa gusto ng Diyos sa buhay mo. So, paano magiging maayos yung takbo ng buhay natin? Diba? We don't read the Word. Hindi natin ito binabasa, nandito nakasulat ang lahat ng kanyang mga kalooban, ang lahat ng kanyang nais para sa ikabubuti ng buhay natin. Kaya tuloy akala natin tama yung ginagawa natin sa buhay natin. Diba? Gusto natin mangyari yung gusto natin mangyari. Hindi po ganun ang mundo at ang buhay na ito. Kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon at tunay na sumusunod sa kanyang kalooban, tayo ang sumunod sa kanyang kalooban. Hindi Diyos ang pasusunurin natin sa gusto nating mangyari sa buhay natin. Kaya laging may contradict. Sabi nga namin kagabi, yung fear and faith, naging topic po namin kagabi yan sa ating online fellowship. Talagang magkaiba yung fear at faith. Nakala natin yung nangyayari sa atin faith na, hindi pa pala faith, fear pa din pala. Kasi, hindi pa rin ang Diyos ang naghahari sa buhay natin. Na kahit tayo ay lingkod ng Diyos, nag-a-attend tayo ng Bible study, nag-a-attend tayo ng online worship service or face-to-face, or tayo ay nag-online fellowship, D-group, life group, whatever group yung pinabibilangan mo. Nagtataka ka ba't ganito pa rin yung nangyayari sa akin? Is because hindi ka pa totally nag-surrender sa Lord. Hindi mo pa talaga pinahayaan na ang Diyos ang siyang maghari sa buhay mo at siyang magkontrol ng buhay mo. Diba? Kasi kala natin ganun yung buhay natin eh. Kilala natin si Lord. Nag-a-attend naman ako ng mga pero bakit pag dumaan ka sa ganitong pagsubok, ang bilis mong nadidistract, ang bilis mong nawawala sa direksyon ng Diyos? Is because hindi pa talaga fully surrendered ang buhay mo sa Panginoon. Kailangan mo ibigay ang lahat-lahat sa Diyos. Ang Panginoon lang ang buhay natin at kalakasan. Siyang pag-asa natin. Wala nang iba. At kapag hindi mo pa rin yung gagawin hanggang ngayon, mananatili ka sa nangyayari sa iyo ngayon at mauulit yan dahil hindi pa tayo natututo. We need to be sensitive sa mensahe ng Diyos, sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. At magagawa lamang natin yan kung meron tayong personal na relasyon sa Diyos at malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kasi hindi lang talaga yung pagkakilala, hindi lang yung pagtanggap hindi lang yung kilala ko na si Lord kasi tinanggap ko na siya, Christian na ako, pero wala namang pagsunod, walang obedience, malabo po tayong makakasunod sa Diyos at mararanasan at may encounter si Jesus Christ. Kasi yung encounter, yung the best, yung ma-experience mo si Lord, ibang klaseng patotoo yun. Yung talagang experience na wala na yung takot, wala na yung kalungkutan, wala na yung worry, wala na yung mga negative na nangyayari. Although alam mong meron, pero hindi mo siya ramdam. Kasi ang nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Yun yung totoong encounter with the Lord. At kapag hindi mo pa nararanasan yan, you need to seek God, His kingdom, and His righteousness.
so that all things will be added unto you. Sa lahat ng ito mangyayari sa iyo. Yun talaga. You need to encounter Jesus Christ. Yung encounter mo, Lord, napakasaya nito. Hindi ko ma-explain po pero I know, meron sa ating mga nanonood ngayon na na-encounter nyo na si Jesus Christ. That's why yung joy, hindi kayang nakawin ng kaaway. Yung peace, yung love, na hindi niya yung kayang nakawin, hindi niya yung kayang i-destroy at patayin. Mananatili yung init na yan ng pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng dami ng problema mo, sa kabila ng dami ng takot mo, mapapawi ang lahat ng yan because of the love of God, because of the joy, the fruit of the Spirit na na-encounter mo because of Jesus Christ, na hindi na mawawala. Diba? Thank you, Lord. Magkaroon ka man ng takot, sasaglit lang, dadaan lang. Hindi na mananatili. Hindi aabuti ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan. Ako, ang tunay na may encounter with Jesus Christ, you will never experience yung takot ng isang buwan, hindi mangyayari yun. Because ang Panginoon ay kikilos at ang banal na Espiritu ay kikilos sa buhay mo para hindi mo maranasan yan at hindi ka aabot sa depression. Maniwala ka sa akin. If you truly surrender your life to Jesus, nag-seek ka, nag-surrender ka, nag-repent ka, at nag-obey ka sa Lord, mai-experience o mai-encounter mo si Jesus Christ na hindi mo ma-explain kung anong klaseng saya yun. Yung joy talaga. Grabe. Thank you, Lord. Sana maranasan natin lahat yun para hindi na tayo dumanas ng mga bagay na yan na dinadanas natin ngayon ng kabigatan na parang feeling mo hindi natatapos. Natatapos yan. Kaya lang, hindi mo kasi tinatapos. O hindi mo pinapatapos kay Lord. Pilit mong tinatapos on your own. Patapos mo kay Lord. And one day magugulat ka. Ibang-iba na ang buhay mo. At talagang maranasan mo man ulit ang mga bagay na yan. Hindi yan magtatagal. Saglit lang yan. Dadaan lang yan na parang hangin. Maaring araw, pero hindi buwan, hindi taon. Kasi ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Kaya balik tayo, balik kay Lord. Seek ye first the kingdom of God. Yun ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon. So, Jesus says that if we do these two things, seek God's kingdom and His righteousness, then He will provide us with everything we need. Ang sarap namang pangako nito, no? When we don't prioritize God's desires first, then we'll end up worrying about things that are temporary, the things that won't last. Kasi kapag hindi tayo nakatingin sa Panginoon, at hindi natin prioritize ang Diyos sa buhay natin, saan tayo nakatingin at ano ang pinaprioritize natin? Di ba dalawang bagay lang? Kung hindi si Lord, sino? Di ang mundo. Di ang temporary na mundong ito ang pinaprioritize mo. So, ibig sabihin, when you prioritize this world, these temporary things in this world, sigurado mag-aalala ka. Kasi kapag nag-aalala ka sa mga temporaryong itong nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin, nakasentro ka sa sarili mo. Hindi ang Diyos ang priority ng buhay mo. Diba? Kasi kung ang Lord ang nakasentro sa buhay mo, priority ng buhay mo, hindi mo makikita itong mundong to bilang dito kung mananatili. Temporary lang lahat ng to. Mawala man to sa akin, so what? Ang Diyos ang importante sa akin. Kasi ang Diyos ang makakasama ko sa buhay na walang hanggan. At siyang nakakaalam at may hawak na kinabukasan ko. Itong bagay na to na meron ako, kaya ang dami natin kinatatakutan Even ang mga anak natin. Takot tayong mawala sila. Kasi sila na yung naging sentro ng buhay natin. Well, ang mga anak natin, pinahiram lang ng Diyos yan sa atin. Hindi tayo nagmamay-ari sa kanila. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa kanila. Maging ang mga material na bagay na meron tayo sa mundong ito, hindi atin to. Ikaw man ang nagpundar niyan, pero hindi yan sa'yo. Huwag kang masyadong nakatingin dyan.
na pag nawala yan, parang mamamatay ka na. Diba? Hindi yan ang buhay natin. Ang buhay natin ay ang Panginoon. Lahat yan temporary. Pag namatay nga tayo, wala tayong isasama. Kahit na ano at kahit na sino. Pag nilibing tayo. Diba? Grabe yung damit na isusuot sa'yo. Iiwanan din yan dyan. Hindi yan kasama sa pag-akit mo sa langit. Kung sa langit ka pupunta. Diba? So, wala talaga tayong madadala sa mundong ito. Kaya wala tayong dapat ipag-alala sa mundong ito. Lahat ito'y temporary. So, lahat yan hindi magtatagal. May hangganan ng lahat ng yan. Kaya po, ang walang hanggan na dapat natin kapitan, ang ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. So, yun yung mga bagay na dapat natin i-check. Sinik ko na ba talaga si Lord? Ang kanyang kingdom at ang kanyang kalooban? Yun na ba talagang ginagawa ko sa buhay kong ito? Kasi kung hindi pa, well, kailangan natin mag-reconcile with the Lord. Kausapin natin ng Panginoon, Lord, tulungan mo ko, ayoko nito eh. May mali yata eh. Tulungan mo ko, Lord. Help me, Lord. Na mabago ko to. Mabago yung perspective ko, yung mindset ko, yung pagsunod ko sa'yo. Baka priority ko yung mga anak ko. Kaya ako nasasaktan pag kami nagsasalita silang hindi maganda. Tao tayo, nasasaktan tayo, yes, pero hindi yan dapat manatili sa puso mo. Kasi, di ba? Tandaan mo, hindi natin pag-aari yung mga yan. Maging ang ating asawa. Lahat sila, pahiram lang ng Diyos sa atin. Huwag mong isentro ang buhay mo sa kanila. Dapat ang sentro ng buhay mo ang Panginoon. Na kahit anuman ang marinig mo galing sa mga bibig nila, hindi ka dapat masaktan. Sapagkat hindi naman ikaw ang kinakausap nila, kundi ang Panginoon. Sa Diyos tayo magsumbong kapag nasasaktan tayo. Sa Diyos tayo lumapit, magdasal at umiyak kapag nasasaktan tayo. Sapagkat siya lang at wala nang iba ang tunay na makakatulong sa atin. At ang buhay natin ito, sa Kanya lang natin isentro. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I hope nagigets natin yung tunay na ibig sabihin ito. And living a life according to God's word should be our greatest concern. Yun talagang dapat na greatest concern natin, ang makapamuhay sa mundong ito according to God's word. Na ang buhay natin ito ay naka-align sa nais ng Diyos sa atin. Hindi sa gusto natin. Kasi mapoprostrate tayo, madidisappoint tayo kapag nakatingin tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Kasi lahat sila temporary. It won't last. Lahat sila may limitasyon. Diba? At lagi tayong masasaktan. Pero pag sa Panginoon tayo nakasentro, whatever happens, kapag ang Diyos ang priority natin, hindi tayo maapektuhan ng mundo, ng mga nangyayari, at ng mga sitwasyon na yan. Anumang pangyayari yan, hindi ka maapektuhan because alam mo sino ang may hawak ng buhay mo, sino ang may control nito, at siyang naghahari sa buhay mo. So, walang magiging takot, walang magiging pag-aalala, diba? Thank you, Lord, for the wisdom. Sobrang napakabuti mo, Panginoon. Thank you. Napakabuti mo. So, think about how you, at sabi dito, living a life according to God's word should be our greatest concern because God's kingdom will last forever. Ang kaharian lang ng Diyos. Ang Diyos lang, sa Diyos lang may forever. Di ba? Totoo naman. Sa mundong ito, walang forever dito. Everything in this world is temporary. Walang magtatagal. Pero sa Panginoon, sa kanyang kaharian, doon may forever. Kaya doon tayo, kumapit, doon tayo. Di ba? Ang sarap nung dito sa mundo, di ba? Kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan natin may forever ang isang relationship. Kaya tuloy, nadidisappoint kapag kami nangyaring hindi maganda. E di mas kumapit tayo dun sa totoong mayroong forever, sa Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Doon talaga totoong may forever. Di ba? At napakasaya na alam natin yun bilang mga anak ng Diyos. Panghawakan natin yun. So, think about how you spend your time. So, simula sa araw na to, isipin mo, saan ko ba inuubos ang oras at lakas ko? Sa pag-iisip, pag-aalala sa mga bagay na temporary, sa mga bagay na hindi magtatagal,
'Di ba? O sa Diyos na tunay na nagmamahal sa akin. Do you constantly worry about things that are outside of your control? Madalas ka bang mag-alala sa mga bagay na wala namang kang kontrol, na kahit na mag-isip ka buong maghapon, magdamag, ay wala ka naman talagang magagawa sapagkat hindi na ito abot ng kontrol mo? Alam niyo po ba na walang iba tayong kayang kontrolin sa mundong ito kundi ang sarili natin? Hindi natin kayang kontrolin ang ating asawa, ang ating mga anak, ang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, ang kakulangan sa buhay natin, ang mga tao sa paligid natin, maging ang negosyo mo, maging ang pag-aaral ng mga anak mo, maging ang trabaho mo, lahat yan wala tayong kontrol. Pero sino ang may kontrol sa mga bagay na wala tayong kontrol? Ang Panginoon. So bakit natin hindi bibigay sa Kanya lahat? Siya palang may kontrol ng lahat ng yan. At bakit pa ako mag-aalala para sa mga yan? Si Lord na palang may kontrol ng lahat ng yan. Diba? Pinahihirapan natin ang ating sarili. Pinipilit natin kontrolin yung mga bagay hindi natin kayang kontrolin. Kaya't nagkakaproblema tayo. Nade-depress tayo, nade-disappoint tayo, napofrustrate tayo, nagkaka-anxiety tayo, nag-worry tayo, natatakot tayo. Ang daming negative thoughts tuloy na nangyayari. Negative things na nangyayari is because we keep on controlling things na mga hindi na natin kayang i-control. Ayaw na kasi isuko. Surrender everything to the Lord. Only God can do miracles. Sa Kanya lang yun pwede. Siya lang may kakayahang gawin ng lahat ng yan, na gawin posible ang imposible. Ipagkatiwala mo lang ang anak mo, ang asawa mo, ang trabaho mo, negosyo mo, ang kapitbahay mo, pag-aaral mo, ang lahat-lahat sa buhay mo. Wala kang ititira sa'yo. Bigay mo lahat kay Lord. Para hindi mo na alalahanin. Ang hirap mabuhay ng puno ng pag-aalala. Ubus na ako. Yung ibang tao, pagod na ako. Pagod ka na pala eh. Bakit ayaw pang isuko? Pagod ka na pala eh. Bakit di mo pa ibigay kay Lord yan? Anong gusto mong gawin? Bitbitin mo yan sa buong buhay mo? Na meron namang Diyos na nagmamahal sa iyo. Meron namang Diyos na umuunawa sa iyo. Meron namang Diyos na pwedeng saluhin yan. Kaya nga siya nagpakahirap niya. Kung bakit tinapos niya na yan, tetelestai. It is finished. Sabi ng Diyos, anak, tinapos ko na yan. Sa krus ng Kalbaryo, ako na naghirap, ako na nagbata, ako na nagpapako para hindi na ikaw. Tapos ngayon, naghihirap ka, ayaw mo pa rin ibigay sa akin yan. Ayaw mo pa rin isuko. Ano pang gusto mong gawin sa sarili mo? Kaya nga daming tao nakakaisip na, tapusin ko na lang itong buhay ko. Bakit mo tatapusin? May Diyos na naghihintay lang. Tawagin mo. Isik mo. Na matagal ka nang hihintay. Pero patuloy ka nagmamalaki na kaya mo kahit di mo na kaya. Sino si Lord sa buhay mo? Para hindi mo ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya. At sinasabi mo palaging mahal ko ang Diyos. Kilala ko ang Diyos. Pero bakit di mo kaya ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya? Pilit mo pa rin, pinipilit ayusin ang buhay mo sa sarili mong galing at kakayahan. Hindi mo maamin, hindi mo na kaya. Napakabuti ng Diyos natin para gawin niya ang bagay na hindi niya naman dapat gawin pero ginawa niya kasi mahal niya tayo. Lahat ng pagdurusa, inako niya na. Tapos ikaw ngayon nagdurusa ka. Bakit ka nagdurusa? Kasi ayaw mong isuko sa Diyos. Tama na. Pagod ka na eh, di ba? Then surrender it to the Lord. Si Lord lang may magagawa sa buhay mo. Kagalingan ng hanap mo, siya lang makakapagbigay ng katiwasayan ng puso, isip, pamilya. Siya lang makakapagbigay ng kapayapaan ng puso, kagalakan. Siya lang makakapagbigay niya. Kaya lang ayaw mo siyang bigyan ng pagkakataon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa totoo lang, ginawa niya na ang lahat. Pero tayo lang talaga nagmamatigas. Tapos, ibabalik natin sa Kanya na, Lord, bakit mo ako pinabayaan?
kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Inako niya na nga lahat, tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Hanggang siya'y mamatay at pagkaraan ng 3 araw na buhay na mag-uli, tinapos niya na yun. Para pag dumating yung time, magkakaproblema ako, sa kanya lang tayo lalapit para ibigay natin lahat ng kabigatang meron tayo para hindi natin to pasanin. Pinasa na ni Kristo yan eh. Tinapos niya na. Tapos ikaw gusto mo pa parusahan ang sarili mo at patuloy na namnamin pa yung bigat ng buhay. Pwede naman palang isuko sa Panginoon. Pwede naman palang iiyak. Pwede naman palang ayoko na, Lord. Pwede palang iluhod. Kaya minsan nalulungkot ako sa mga taong bakit mo pinarusahan ang sarili mo. Tinapos na ni Lord yan eh. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Isang buhay na kasiya-siya. Buhay na walang hanggan. Tapos, gusto mo lagi kang malungkot, mas gusto mo lagi kang lugmok. Ang simple lang ng gagawin mo. Surrender it all to the Lord. Ipagkatiwala mo ng buong-buo na may magagawa siya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa problema mo, sa pagsubok mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa lahat-lahat. Wala siyang hindi kayang gawin. Ginawa na nga niya, pinagtagumpayan na eh. Tagumpay na si Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Ewan ko ba naman bakit pinarurusahan natin ating mga sarili. Na masayang-masaya tayo na parang hindi mo man nilalatig yung sarili mo pero parang ganun ang ginagawa mo. Sige, daanan mo yung problema na yan. Gusto mo pang daanan eh. Na pwede mo namang isuko na kay Lord. Diba? Dahil yun lang naman sinasabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Tapos na eh. Tinapos na yun ng Diyos. I hope nakuha natin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. At huwag nating hayaan na pagpatuloy tayong lamunin ng maling impormasyon na pinifeed sa atin ng kaaway. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sobrang mahal na mahal. Mahal na mahal. So consider how you can live for God's kingdom rather than the things of earth. In what ways can you reprioritize your life in order to seek righteousness? Paano mo ayusin ang buhay mo ngayon? Pwede pa. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi ka pa nakakasunod sa kalooban ng Diyos, then it's about time to follow Jesus, to obey Him, fully obey the Lord. At kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas, at hindi mo pa isinusuko ang mga kasalanan mo sa Kanya, at magsisi sa lahat ng mga kasalanan ito ng pagkakataon para gawin mo yun. Lumapit ka sa Kanya ng may kababaang loob. Aminin mo nagkasala ka. Aminin mo na siya lang at wala nang ibang makakatulong sa iyo sa mga bagay na pinagdaraanan mo. Ang Panginoon lang ang nakakaalam kung anong sitwasyon mo ngayon. Hindi ko yan alam. Hindi yan alam ng mga tao sa paligid mo. Pero ang Diyos, walang nalilihim sa Kanya. In what ways can you reprioritize your life in order to seek righteousness rather than worrying about things you can't control? Pray for God and to be present and to meet your everyday needs. All we need is Jesus Christ para magtagumpay tayo sa buhay natin ito. Wala tayong hindi kakayanin kapag ang Panginoon ang priority ng buhay natin. Kapag ang lahat ay isinuko natin sa Diyos at hinayaan natin siya ang maghari sa ating mga buhay. Tutulungan tayo ng Panginoon kasi mahal niya tayo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Kasi tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa, paghihirap. Salamat nung pinako ka sa krus, Lord. Pinakita mong mahal na mahal mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sandaling hindi pa rin kami makabitaw sa aming kayabangan. Hindi pa rin kami makabitaw sa paniniwalang kaya pa namin kahit hindi lang. Patawarin mo kami, Panginoon.
sa mga oras na pinipilit namin gumawa ng paraan sa sarili naming kakayahan. Nakakalimutan namin, Panginoon, na hindi kami Diyos. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Na ikaw ang Diyos na may magagawa sa buhay namin. Panginoon, patawad, Lord. Patawad, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nagagawa namin sa iyo. Patawad sa mga bagay na pinangungunahan ka namin. Patawad, Panginoon, pag hindi kami nagtitiwala sa iyo at nananampalataya sa kakayahan mo. Salamat, Panginoon, kasi lagi mo pa rin kami binibigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyo, makahingi ng tawad, at patawarin sa mga kakulangan at kahinaan namin. Salamat bilang our strength, Lord. Continue to be our strength. Mahina kami, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. At wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo. Kung kaya naman, Lord, kami nagsusumamo, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan at huwag mo kaming pababayaan kailanman. Samahan mo kami sa laban ng buhay namin ito. At ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat ng aming mga dalahin, Panginoon. Ang aming mga problema, pagsubok, sakit, karamdaman. Panginoon, di namin to kaya. At inaamin namin, Panginoon, na kami mahina at ikaw ang aming kalakasan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtagumpay sa buhay na ito. Tulungan mo kami gumaling sa aming mga karamdaman. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Na laging kumapit sa iyong mga salita, sa katotohanan ng buhay na ito, na merong isang Diyos na tunay na nagmahal sa amin. Tunay na nakakaunawa. Maraming salamat, Lord, for this day. Sobra kaming masaya, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat. Nawa, O Diyos, patuloy mo kaming panghawakan. Huwag mo kaming bitawan, Lord. Maraming salamat, Lord. Tinataas ko po sa iyo lahat ng mga taong nanonood ngayon at lahat ng mga taong makakapanood nito. Na nawa, O Diyos, ang kanilang kapaguran, ang kanilang takot, ang kanilang pangamba, ang kanilang pag-aalala, at ang lahat ng mga kanilang kinakapitang temporary sa mundong ito ay isuko na nila sa iyo, Panginoon. Maging ang hindi pagpapatawad, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi po kami makasunod sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. I-bless mo ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ganun din, O Diyos, ang Global Life University. Thank you for everything, Lord God. Salamat sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. Salamat, pinaunawa mo sa amin ang Matthew 6:33. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Thank you for everything, Lord God. Gabayan mo kami sa buong maghapon, Panginoon. Take charge, take control of everything, and your will be done, Lord God. Salamat po. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Father God. We love you, we honor you, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Panginoon. Sobrang thank you, Lord. Ang sarap po ng pakiramdam ng pag na-encounter mo si Jesus Christ ay talagang, alam mo yun, hindi mo talaga makunti yung nararamdaman mo. Sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sobrang thank you po. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Bagamat di kayo nagko-comment, pero alam ko nandiyan kayo. Thank you, Ate Ella. Good morning po sa inyo. Good morning po sa mga nanonood sa ating Mavs TV. Thank you po sa inyo. And I hope na magpatuloy lang po tayo. Huwag tayong bibitiw sa ating Diyos na buhay. And tomorrow, ang kalooban ng Diyos tayo magkita-kitang muli sa ating pong daily devotion na ito at sa iba pa natin mga magiging live na plano ko na naway kasihan ng Diyos kung anong kanyang kalooban sa mangyari. Starting next week po, hindi nyo na lang ako dito, hindi lang ito ang magiging live natin, kundi magkakaroon pa tayo ng iba't ibang mga live sa iba't ibang mga topics para matulungan tayo ng Diyos sa tatlong aspeto ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to see you all again tomorrow sa atin pong another edition ng Daily Devotion Live natin. So, check ko lang po, no? Napakabuti ng Diyos. Ganda na mensahe ng Diyos ngayon, ano po?
nawa po ay i-share ninyo, like and share niyo ang video na ito. At kung hindi pa kayo naka-follow, please follow our page, Ate Mavs TV, God Loves You Movement, and ang Ate Mavs Digipreneur, and subscribe naman po ng ating YouTube channel para po magkita-kita rin tayo doon dahil doon po natin nililipat yung mga videos natin. So, again, thank you po sa inyong lahat. Ayan, so, tingnan ko kung mayroong mga, naku, ang dami palang comment dun sa ano. Thank you, Ate Jinky. Thank you, Ate Yesha, for watching and for tagging your friends. Nandun sila sa Ate Mavs TV nanonood. Kasi naka-tune in ako dito sa God Loves You Movement Facebook page. So, kung sino man po yung mga nanonood dyan sa Ate Mavs TV, magandang umaga and thank you for watching. Continue lang po tayo sa paglingkod sa Panginoon. Ayan. So, thank you po. Thank you for sharing. Maraming salamat po. So, mahal po tayo ng Diyos and God loves you. I don't know kung nanonood si Ate Edgy. Good morning sa iyo. And Ate Marilyn Bautista, Ate Marilyn Morados. Napakarami. Ate May, good morning. Maraming salamat po sa inyo lahat. Always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos.